he knows? He knows nothing. He hasn't made it his responsibility to know the realities of the poor. Hindi, wala siyang alam. Walang alam yan. Marami sa kanila ganyan. No? You can Go see ahead. it. Actually, makikita mo yung administration ni BBM is very different from the previous administration of Yeah. PRD. Kasi Wow. Yes. very, very extremely. But what I'm saying is detached sa reality. Kung paano naghihirap ang Pilipino. Alam mo, makikita mo, like for example, ngayon may energy crisis. Kailangan ng, sabi niya, hindi na natin itutuloy ang libreng sakay, pero itutuloy pa rin natin. Parang, ano ba talaga? Kahit sa pagsasalita mo pa lang, hindi mo maintindihan kung anong sinasabi mo. Nako, napapanahon ho itong guest na to ni Doc Lorraine Badoy, itong ating napakahusay na geopolitical analyst, Prof. Ana Malindugoy. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gustong sumali sa ating community, yung joint button nandyan lang ho sa baba. Isa ho sa pinakikinggan nating geopolitical analyst, especially sa nangyayari ho ngayon sa gitnang silangan. Gusto ho nating naririnig ang mga punto de vista nitong si Prof. Ana Malindugoy kaugnay dyan sa nangyayaring sigalot sa gitnang silangan. Huwag na ho natin patagalin to mga kababayan. Heto na ho si Prof. Ana Malindugoy. Ang hinihintay ho natin dito kay Prof. Ana dito sa video na to, gusto ho nating marinig sa kanya kung sakali bang pinagpatuloy nitong si Marcos Jr. yung foreign policy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na friends to everyone, enemy to none, ano ho bang estado ng bansa natin ngayong mga panahon na to. Kasi ngayong mga panahon na to, nakatali ho tayo sa mga kano. Kung anong gustong mangyari ng mga kano, yun ho ang sinusunod ni Marcos Jr. Kasi nung panahon ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakikipag-usap siya sa Russia, nakikipag-usap siya sa China, nakikipag-usap siya sa mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. Lahat ho yan, sila hong lahat kinakausap ng administrasyong Duterte. Pero dito sa administrasyon itong si Marcos Jr., nakatali ho tayo dito sa mga kanuna to. Kung hindi pa nangyari na yan, yaang sigalot dyan sa gitnang silangan, hindi pa ho makikipag-usap ang administrasyon nitong si Marcos Jr. sa bansang China. At noong, kung naalala nyo ho, no, hindi ho ngayong administrasyon na to, napag-isipan yung pagbili ng murang krudo sa bansang Russia. Panahon pa ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, correct nyo ho ako kung mali ako, pero base sa aking recollection, noon pa bang panahon na yon, bumili na ho ng murang krudo ang ating bansa sa bansang Russia. Dahil ano ho ni Tatay Digong noon, kung meron naman makakapag-offer sa atin ng mura, bakit tayo, di ba? Kaya yun eh. Ngayon, dahil nga gipit na ho itong si Marcos Jr., wala na ho siyang choice. Bumibili na siya sa Russia, bumibili na ho siya sa China. Noon ho kasing mga nagdaang buwan, pagka itong administrasyon na to nakipag-usap sa mga bansa na yan, anak ng toko, katakot-takot na sanksyon ang aabuti natin sa bansang Amerika. Ngayon, wala na ho tayong wala nang pakialam ang administrasyon ni Marcos Jr. sa mga sanksyon na yan. Dahil napaka-critical ho ngayon ng administrasyon niya. Hindi lang ho yung presyo ng marami hong factor kung bakit talaga ngayong mga panahon na to, bago matulog tong si Marcos Jr., iniisip niya kung ano pa ba yung mga bagay-bagay na pwede niyang gawin para hindi siya patalsikin ng sambayan ng Pilipino sa kinauupuan niya. Delikado ho kasi ang lagay niya ngayon dahil marami nang nagugutom ng mga Pilipino. At yaan ang pinakakalaban ng mga abusadong gobyerno. Kung dati yung presyo ng ganito okay lang, medyo tumataas okay lang, tolerable ika nga. Pero pagka umabot na ho doon sa breaking point, hindi ho tayo nang hihikayat ng kung ano man dito. Pagka gutom ang dumapo sa sambayan ng Pilipino, maghahalo ang balat si tinalupan. Kaya kahit na magkaroon tayo ng sanction sa Amerika, kasi yung mga dyan sa, alimbawa, yung European Union, hindi ho sila kumukuha ng krudo dyan. Hindi ho sila bumibili dyan. Hindi ho sila bumibili sa bansang Russia. Isa ho yan sa pinataw nilang sanction sa bansang Russia nung nagkagulo sila ng bansang Ukraine. Wala nang bibili ng mga produktong petrolyo sa kanila. Pero ngayon, wala na rin ho silang choice. Di ba?
dahil nga dyan sa kaguluhan sa gitnang silangan, yung mga inaaway ng lahat ng bansa sa mga nakalipas na buwan, naglalapitan ho sila sa China, sa Russia, sa lahat ng bansa na pwede nilang pagkuhanan ng mga produktong petrolyo. Wala na ho tayong maraming segue dito. Tuloy-tuloy ho tayo dito sa interview nitong si Prof. Ana Malindugoy. Dito kay Doc Lorraine Badoy. Game. On a wide array of issues. She has worked as a consultant with the Asian Development Bank Magaling and yan. other local and international. Ayan para ma-establish natin ang credential nitong si kung gaano kahusay itong si Prof. Ana Malindugoy. Iisa-isahin niyan Doc Lorraine Badoy. NGOs. She's also a DDS, but you can see that she's not stupid. Quite the contrary. Brilliant people like you and me. Palakpakan, mga DDS, hindi mga ob yan. Diba? Kayo naman, di ba? Di naman natin sinasabi magaling tayo dito. Ang sinasabi lang natin dito, hindi tayo tanga. Diba? Yung ngayong mga panahon na to, wag ka lang maging tanga, okay ka na. Ngayon, kung ikaw kumbinsido ka pa rin sa kaibutura ng puso mo na ginagawa ni Marcos Jr. ang mandato niya o yung kanyang mga obligasyon sa ating bansa, mahirap yan, kaibigan. So, Professor Ana, thank you for joining us. Maybe you'd like to greet first our friends, no? Thank you so much, Sis Lorraine, Doc Lorraine, for inviting me once again sa program mo dito sa Bigwas. It's always a pleasure to be here. Galing At yan, saka Bigwas. excited din ako sa ating pag-uusapan. Gusto kong batiin ang ating mga kababayan ng magandang umaga, magandang hapon, magandang araw at saan mang panig ng mundo. At sana ay subaybayan nyo lagi ang programang ito at the same time, lagi po ako mag-guest dito. So dapat Prof, sa akin ba ayaw mo mag-guest? Gusto ko ma-interview tong si Prof. Ana Doc Lorraine, pwede ko mo ma-interview si Prof. Ana? Wala, iikot lang tayo. Kung ang naman, pag-uusapan, simple lang Iikot lang kami. Ano ba ang posibleng estado ng Pilipinas kung si dating Pangulo, kung tinuloy nitong si Marcos Jr. yung foreign policy nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yeah. Naku-curious tayo Kasi ito, yung pinakamalalim na pwedeng gawing pag-aanalisa sa estado ng bansa natin ngayong mga panahon na to, kung naipagpatuloy yung mga magandang naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, ang laking panghihinayang ho natin nun. Baka wag na. Baka mapamura na lang yung iba nating mga kababayan sa sama ng loob. Wag na natin interview. tune in kayo lagi. Yes. So, thank you so much, Professor Ana. I'd like to jump right in, no? It was the birthday of PRRD a few days ago, March 28. And I was so stunned by what I saw, the phenomenal show of love and gratitude and affection for the former president, for President Rodrigo Roa Duterte, and for the rage against the weak leader who did this to him, this heinous crime of extraordinary rendition on PRRD. No, so but before that, maybe I would like to ask you about what all this means from the political perspective as well as the economic perspective. No, we're living in interesting times, and I want to get your take on all of this. No? So, in the meantime, could we just first watch the first clip? This is a clip of it's the first time kasi, Professor Ana, all over the world. We're not just talking about Davao City, Manila, ganun. We're talking about in Japan, in Toronto, in Vancouver, in Ano ho talaga yung Duterte fever talagang siya pa rin ang ngayon ang namamayagpag mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Yung Duterte fever nandyan ho talaga. Hindi nawawala yung alab sa puso ng mga taga-suporta talagang laging nandyan. Nakaantabay sa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na nasa ICC siya talagang tuloy-tuloy yung pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa kanya. O di naman kaya, wag na natin sambayan ng Pilipino
Kasi baka sabihin nila, ba't kami dinadamay mo yung mga Talyanista Tensemada, mga bayarang vlogger, di ba? Hindi naman talaga kasama yung mga yan. Yung mga Pilipino na ika nga ay nakatakas na sa pambubudol ng administrasyon na to. Di ba? Celebration yan eh. Nag-celebrate talaga. Ibang klase ho mga kababayan. Maging tayo dito sa PH Update, talagang hindi maaaring hindi ho natin i-celebrate yan. Isa ho, yaang individual na yan, si Tatay Digong, ang nagmulat sa atin kung paano nga ba yung tunay. Hindi sinasabing hindi tunay sa kanila kasi tinitingnan ng mga Talyanista Tensemada pera. Iba yung pagmamahal nila sa bansa. Iba yung prinsipyo nila. Ang prinsipyo nila pera, ang mahal nila pera. Yun yung sa kanila eh. Ang atin ho kasi dito yung ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung role model na kung anong ipinakita niya sa bawat Pilipino. Yung selfless ho talaga eh. 'Di ba? Yung sige gagawin ko 'yan kahit na ikapahamak ko. Kahit na anong alam ko nang talagang itong si Trililing eh, 'di ba? Pero ginawa pa rin ho ni Tatay Digong. Alam niya na habang ginagawa niya yung mga bagay-bagay na ika nga para ma-secure yung susunod na henerasyon. Alam niya na isang araw baka dumating itong oras na to at yan na nga ho ang nangyari. Kaya para sa mga kababayan nating nag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong, mabuhay ho kayong lahat. Diba? Dahil ibig sabihin naiintindihan ng bawat isang Pilipino na nag-celebrate ng kaarawan ni Tatay Digong na yan, yung kung ano ang pinaglalaban, prinsipyo at kung ano ang mga dahilan kung bakit ginawa lahat yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho talaga yung talagang pagmamahal sa susunod na henerasyon, pagmamahal sa mga kabataang Pilipino, pagmamahal sa mga OFW, yan ang pinakita ni Digong sa atin lahat. Belgium, in Italy, in Milan, even in Ireland, And they have to say The Hague. Oh, here it is. Yeah, here it is. Ito yung Yan. the wall of PRRD, no, sa The Hague. Grabe. And our OFWs were walking. And naiyak ako dito kasi you can see, no, they came for the birthday of PRRD. Pagiging yung also like Galing, ang how galing. do you call that? Yung solid Being yeah. good. Being good. Pero parang ang nakita ko kasi dito yung init ng pagmamahal kay PRRD, no? So, I wanna ask you, look at that, Ana. Oh, that's in Davao, I think. Yeah. Because it's in Davao, yeah. Mm. But even in The Hague, In The Hague, actually. from other countries, and what's Yeah, si Pulong. Yeah. Pulong. Sa Hague yan. he was Sa Hague. speechless. He was speechless. Parang hindi niya alam paano. Kasi syempre kahit kapag lalo na kapag malapit anak siya, hindi niya siguro yan ma-imagine na talagang ang suporta sobra. Sobra. At saka hindi niya siguro alam paano i-express yung appreciation at the same time. Usually kasi He said nga sinabi nga niya, parang hindi ko alam kung ano sabihin ko, ang dami ninyo. Para talagang nabigla talaga siya. Even si Ma'am Elizabeth, parang lahat sila nabigla. No? Kahit ako, nabigla ako talagang dami. Hindi, maging tayo dito sa PH Update, nabigla ho tayo. Sa totoo lang nung nakita ho natin, binababa nila yung 20,000 na bulaklak. 20,000 ho, hindi daan-daan, libo-libo ho yung bulaklak na inilatag diyan sa The Hague, Netherlands. Kaya nga yung mga yung mga judge sa ICC, kung ako ho judge, hindi bilang DDS, kung ako judge, makita ko sa buong kasi ho yan makita mo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalabas sa feeds mo yan di ba? Kung isang Duterte lang ang i-type mo diyan, sigurado yung algorithm mo kahit na pro o anti papakitaan ganyan. Makita nila mayroong celebration kay Rodrigo Duterte, mapapaisip ka ano bang ginawa nitong mama na to? Bakit kahit na nakakulong na siya, sambayan ng Pilipino, karamihan ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, majority ho di ba? Siya ho ang pinakamataas na approval rating sa pagbaba niya bilang presidente. Kaya sasabihin ko majority. Di ba?
O lahatin na natin. Sineselebrate ang kaarawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Mapapaisip ka at masama bang tao talaga tong mama na to? Di ba? Sino ba masama? Yung mga nagpaparatang sa kanya ng kung ano-ano, o itong mahal na mahal siya ng kanyang mga kababayan, na itong mga politiko, mga personalidad na nagpaparatang sa kanya, ngayong mga panahon na to, nakikita yung approval at trust rating nila, talagang basurang-basura. And all over the world, no? Even in the Middle East na may gera, they start. Mayroon ng gera ang Middle East, pero they found a way to actually gather. So what are your thoughts on this? I mean, I'm correct, right? When I say that we've not seen anything like this in the known democratic world for any leader, this global outpouring of love and affection and gratitude. Am I correct? I think it's not even just Filipinos, sis. Yeah, it's not anymore. No? It's even other nationalities na nakita nila. Actually, if you really look at the gatherings from different parts of the world, you can see na may mga foreigners na nandun, hindi lang Pilipino. So you can see na alam mo yun, yung pagmamahal din natin kay Tatay Digong is ang ibang mga nationalities na i-express din nila, and there's probably very amazed, 'di ba, na gaano kamahal ng mga Pilipino ang Tatay Digong na samantalang hindi ganito ang makikita mo sa ibang naging presidente ng Pilipinas. So they're also amazed, and also that's why they're drawn to us. Actually, dyan sa Europe, maraming foreigners na nakasali, and I think this is one thing that kumbaga na-draw sila na mag-participate kasi ang hirap nga naman intindihin, no, na parang ano ba ang nagawa ni Digong at bakit ganito siya kamahal ng mga Pilipino across the world? Yun yung siguro ang naisip nila na. Because never sila nagkaroon ng leader na ganyan. At the same time, never din tayo nagkaroon after 1986 nagkaroon ng leader na ganito kamahal ng mga Pilipino. So far, even I would venture to guess even from way before. From way before, I'm actually thinking right now, who among those naging president ng Pilipinas na ganito ang pagmamahal? I'm actually thinking at the moment. Pero wala rin akong maisip sa utak ko ba? Wala akong maisip Si PRRD lang talaga. Si PRRD lang. Oo, alam mo, bakit? Anong tingin mo bakit? I think it's really about his sense of leadership at saka yung sense of authenticity na talagang mahal niya ang Pilipino at ang bayan niya. Alam mo, ang lalim kasi niyan na at saka yung kanyang, alam mo, totoo kasi si PRRD, kahit ako. I mean, I had few moments with him nung patapos na ang presidency niya. Makikita mo yung pagiging totoong tao niya. At the same time, totoo din na may malasakit talaga siya at mahal niya ang Pilipinas at ang Pilipino. How do you call that? It's something that mafe-feel mo siya as a connection to him. Kasi alam mo, sis, may mga ibang politician na you see them but you cannot have that connection. Hindi mo ma-feel na gusto ko, na totoo yung sinasabi nilang pagsisilbihan kayo, mahal kayo. May disjoint Pero si PRRD, the moment you see him, kumbaga yung hindi ko nagko-connecta sa mga tao, yung hindi nararamdaman. Parang palipad hangin lang pagka sinabi ni Marcos Jr. Marcos kagad. Marcos na. Mahal ko kayo, mahal ko Pilipinas. Tingnan niyo si Risa Hontiveros, di ba? Mahal ko ang Pilipinas. Di ba? Meron siyang video ngayon viral, di ba? Tinotroll siya ng ating mga kababayan. Kasi iba yung sinasabi sa ginagawa. Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kasi pagka sinabi mo yan, mahal kita, paliligayahin kita, di ba ganito gagawin ko. Pero hanggat hindi naisa katuparan yung mga salita, cheap ho yan, walang kwenta. Tandaan nyo ho yan mga kababayan, walang kwenta salita. Okay?
Yung ano ho, yung effort, ginawa ni Tatay Digong, effort ho yun. Yun ho yun, effort ang ginawa ni Tatay Digong. Kaya pagka sinasabi ni Tatay Digong na mahal ko ang bansa ko, mahal ko ang kabataang Pilipino, mahal ko ang mga OFW, merong effort, merong gawa, nakita ng mga OFW, nakita ng mga kabataan, nakita nating mga DDS, nakita ng mga taga-suporta niya, kung paano niya katuparan yung kanyang mga sinabi noong panahon ng kampanya. Kaya mahal ho natin siya. The moment he speaks, especially kapag nandun ka, nakikita mo in person, mafe-feel mo yung connection kaagad. Correct. At mafe-feel mo sa sarili mo na, this guy, this man, is not making bola-bola lang. Alam mo yun, yung parang sinasabi mo lang in front of the audience, pero makikita mo, mafe-feel mo siya eh. I had that experience kasi with him. Even sa TV, even TV lang ba? Dalawa yung experience ko sa kanya eh. In person, and at the same time, in-interview ko siya through SMNI na may questions ako ina-ask via Zoom. But even that connection, you can really feel it. Na hindi kanya binobola. Basta kung anong nasa puso niya, makikita mo at saka makaka-connect ka. He connects with people deeply. And that's one thing that is very rare in a leader. That's one I can tell you. Very rare yan. Ang isa pang nakikita nating ganyan si Pastor Kibuloy. Totoo lang. Pagka nagsalita siya, pagka sinabi niya na yung ang kanyang mga advokasya para sa nation building, ang kanyang advokasya pagmamahal sa mga kabataang Pilipino at mailayo sa pangil nitong mga makakaliwang grupo, nakikita nararamdaman, may gawa, 'di ba? At pinakita yan noong pa ho siya, noong nasa Davao ho siya. Talagang panahon ni Tatay Digong, nation building, yung mga lumad, yung mga native sa Davao, 'di ba? Binigyan niya ng livelihood. Hindi ho siya salita-salita lang. Meron hong gawa. Nakikita ng mga sumusunod sa kanya sa kongregasyon niya, yung mga tagahanga niya na hindi membro, nakikita ho nila na merong gawa. At kung ano man nasabihin niya, nagmamaterialize ho. Hindi kagaya noong ng administrasyon ni Marcos Jr. Yeah, you know why? Yeah. You know why what I think about it? Because even when I was working with him, I saw it talaga na talagang ibang klase ito. Why do you think I would give my life to this man, right? You know why? Because I've always believed you cannot be any more connected with another person than you are with yourself. And Pierre Hardy is so connected with himself. Very connected. Dumating talaga yung panahon niya kasi age of the internet ngayon no, where the currency is authenticity. Correct. So that thing, Pati sa sa vlogging, yung pagiging authentic mo, 'di ba? Hindi lang sapat na matalino ka, magaling kang magpaliwanag, hindi ho 'yun. Sa social media, mga tao kaya ho nilang tumagos doon sa mga sinasabi mo. Kaya nilang kilatisin ang pagkatao mo doon pa lang sa body language mo. Makikita ho yan sa bayan ng Pilipino. Makikita yan ng mga tagapanood mo. Malalaman at malalaman nila at pagdating ng araw kung gaano ka katotoo, kung gaano ka kapeki. Ngayon, mag-ingat na lang ho kayo. that Sesegue ka being so mag-iitch connected to himself has served him really well because he's so connected to people. Kasi nga, he's very connected to himself. If you notice, no, Professor Anna, if you notice, he doesn't lie about himself He No, doesn't. he doesn't. On the contrary, parang gusto mo sabihin, please stop. Kasi ano nga siya parang, bakit ako magsinungaling? Okay, sasabihin ko kung ano ako at ganun talaga ako. Pero that doesn't mean, di ba, ganun siya. That's very rare in a leader that will never... In a politician. A politician, especially They're a politician. they're phony. Maraming facade, usually ang politician, maraming tinatago. Liars. He was never like that. So alam mo yan, tanggap mo siya for what he is. Hindi naman perfect ang tao, pero meron siyang
ano niya, kumbaga, yung iba kinikriticize siya. Like, for example, yung sa mahilig si PRD sa babae. Pero sabi nga niya, I admire women. So, what's wrong with that? Which is very, sa akin nga, nung You know what, Ana? You know what, Ana? I was like, wow. Magsi-speech pa yan. Sasabihin pa niya ganito. Alam nyo, 4 ang girlfriend ko. Ay, 3 pala, nag-break na kami. And seryoso siya, ha? Seryoso siya. Hindi niya tinatago. Hindi niya talaga tinatago. So, wala siyang, nobody can shame you for something that you've already accepted about yourself. So, that's the phenomenon for me about PRRD. Kasi compare him to the other politicians, mga fake, di ba? Mga sinungaling. Sinungaling, may Magnanakaw. pasad. Sa akin kasi, Magnanakaw, yun talaga eh. Di ba? Wag mo nang tuparin yung mga pinangako mo basta wag ka lang magnakaw. Wag mo lang pagnakawan ang sambayan ng Pilipino. 6 na taon, nagpapogi-pogi ka lang, suminghot ka lang ng drugs. Diretsahin na natin. Sa loob ng 6 na taon, nag-drugs ka lang. Di ba? Basta wag ka lang magnakaw. Hayaan mo, as is where is. Huwag ka lang magnakaw. Wala tayong magiging maraming problema. Anak ng tokwa, nag-drugs ka na, magnanakaw ka pa, wala ka pang tutuparin sa mga pinangako mo. Talagang mapupunta sa kanal ang sambayan ng Pilipino. kasi parang pag ganun si PRD, parang sabi ko, oh my God, he is not even afraid that people may, have a misunderstanding about him. He is so secured of himself that, this is my personal life, but my public life is different. I will serve you to the best I can. Itong mga to, it will never affect me in my public service. Ganun siya ka, alam mo, that is one thing that I really admire about him. He's not afraid to tell everyone kung ano siya at kung sino siya. So, And I have a question. ganito yung kailangan natin na. Yeah, What I was we gonna don't have ask, is that's the that question. That's the question that I was going to ask. Kasi nga, we've not seen a more obscene set of politicians nakakadiri. Ay, na talaga mapapamura ka talaga. Yung pagmumukha lang nila Luistro, nila Isidre, yung they make public avowals si Virus, di ba? Si Risa Ontiveros, they make public avowals to virtue. Oo, pero wala. You know that Risa Ontiveros pays people to lie and to destroy noble and very distinguished na mga public servants like she did with CJ Corona, like she's doing with PRRD, with Pastor Quiboloy, with the Vice President, diba? So, I'm saying that they're the very opposite of PRRD, the worst, diba? They have all this mask, diba? So, my question to you is, what does the Duterte mystique, no? That magnet, no? What does that tell you about what people really want in their leaders? I think very important is authenticity and just being true to yourself and true to the people. I think that is something that the Duterte brought. They have it, but ang sinasabi nila, ganito kami. Kung ganito kami, tanggapin, kung gusto nyo kaming tanggapin, pero we will work for the country, we will serve the people. At makikita mo naman yun eh. So sa kanila is, walang cover up. Alam mo yun yung walang cover up eh. Kung ano sila as a person, yun sila. Pero ang maganda lang doon is, okay, that's our personal life, but nonetheless, this is our public service. And if you look at the public service, you can see that they are really very much connected to the people. At saka yung on the ground realities. Kasi ganito rin yun eh. How PRD is being distinguished among other leaders or among other president na ngayon existing at before. Alam mo, one thing that I admire about PRD, alam niya ang pulso ng Pilipino. Alam niya ang totoong kalagayan ng Pilipino. Alam niya kung anong kailangan ng Pilipino sa pinaka mababang antas ng buhay ng mga Pilipino hanggang sa pinaka mataas, yung elite at saka yung pinaka mababa. Alam niya kung paano mag-isip ang elite. Pero mas alam niya kung ano ang nararamdaman at ano talaga ang kalagayan at psychology ng mga Pilipino. It's very important
for anyone who wants to be president or leader of the country. Ang PRRD, talagang alam niya yun. Alam mo, lahat ng kanyang policy at lahat ng kanyang programa during his time, you can see, hindi siya ganun ka, it's not really grand, you know, if you really analyze it. But they are common sense. And they are grounded. Grounded siya. Like what, for instance? Oo. For instance? For example, like for example, yung issue ng drug addiction at saka yung kanyang war on drugs na criticize ng mga Dilawan, was criticized by even some Western countries. But these are really the ground reality. Ground reality yan na ang drugs is existing. Recognize niya na it has something to do with economics kasi naghihirap ang buhay ng mga Pilipino. Drugs are easy to be sold. On the other hand, andun din yung ramification ng drug addiction na kapag talagang drug addict ka, natutuyo yung utak mo, hindi ka alam mo yun, distorted yung sense of right and wrong mo, you commit mistakes and you commit crimes. Sister, wag mo nang habaan. Sabihin mo na lang si Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Precisely. Yan ang gusto ko. Wala maraming segue. Para si PH update, di ba? Rekta lang. Wala na maraming Cheche. Marcos Jr. Tapos ang usapan. Kasi natutuyo talaga yung brain. Alam niya ang psychology ng drug addiction. Alam din niya ang psychology ng mga tinatawag mong drug lords. That these are really evil people, bad people, and they have guns and guns that, you know, will fight the government. So, yung encounter ng state forces mo at saka yung mga drug lords mo with all the guns and all, it really is a war. And this is really something, a reality. It's not as if it's a make-believe, and it happens. It's a real-life situation. So if that's the case, these are common sense. But take note, common sense with experience. Kasi alam mo, ang maganda kay PRD, to be frank, is yung experience niya grounded. Yeah. May iba kasi na they become politicians, they become mayor, they become senators and all. They don't have the experience on the ground. They don't understand the psychology and what the Filipino needs really. And they kind of present themselves like, ako, ganito ako. Pero si PRD, ganun lang siya Hindi, 75 nga lang ako Ganun siya. Mga valedictorian sila, pero ako yung boss nila. Pero alam mo, the psyche, the experience, very grounded na sabi ko nga, every time I'm being asked if I would have how to choose a leader, sabi ko, first, of course, it has my education naman. Second, I said, really understand the ground reality, especially in the Philippines. Kasi if you don't understand the ground reality, you don't understand the psyche of the Philippines, you don't understand your country, even the history of your country, you will not be able to come up with policy na may common sense. Pero PRRD really is that leader. I'm not kidding. That's why some people ask me, Asis, bakit ka ba naging Duterte? Kasi academic ka, most academic, di ba? Mga taga-UP, anti-Duterte and all that. Sabi ko, it's just one thing, I said. First, authenticity niya. Second, ang kanyang policy is may common sense. Pangalawa, may puso talaga siya sa Pilipino. Nai-interview ko nga yung ibang mga taga-Davao. Halimbawa daw, may lumalapit sa kanya. Walang pagkain. O sige, mag-create siya ng job para sa'yo. Okay, from now on, ikaw ang taga-bukas ng door, may sweldo ka. Kasi kailangan mo ng trabaho. Like for example, kailangan naman mag-go through ka pa ng pagpipirma, i-interviewin mo pa, iwala ng kinakain. Pero si PRD magbilis mag-isip. O ngayon, ikaw na ang taga-bukas ng door na yan, may sweldo ka, siguraduhin mo lang na ayusin mo yung buhay mo. Alam mo, may mga ganitong sitwasyon siya nung non-mayor siya. Alam mo yan? Kaya ang daming tao sa City Hall ng Davao City. Because, ganun siya. Sabi ko, alam niya ang need ng Pilipino. Yeah. I measure kasi sumbongera ako. Na-measure ko talaga yung galing, ng pagkalalaki. Galing. Babae, kahit babae. Pag nagsumbong ako, may gagawin siya. Kasi matagal ako bago magsumbong. Makikipag-away muna ako, gagawin ko lahat, Ganun yung patakaran namin kay PRRD, sa amin. So when I go to him at magsumbong ako, ibig sabihin taob na ako. And he will do something. He will do something about it. Na, alam mo siya, katulad ng kwento mo, bigyan kita na, bigla siya may trabaho, di ba? and it's because even if you had to ask me, what one thing is the best about PRRD, it's his heart. He has such a big heart. Yes, lalo na sa mga naaapi.
Totoo yan. Aape. Ganon. Lalo na pag mahirap. Lalo na pag Hirap, bata, kahit yung mga Single babae, yung single mga mom. inaapi, yung mga bakla, ayaw niya yung inaapi-api, ayaw niya yung ganun. So, Meron sinabi mo, yung minention mo na mga politicians na nagpolitiko pero walang alam. Kasi nagpolitiko sila, hindi para magsilbi. Si PRRD, his very essence talaga is service. He likes to serve people. That is really true. Yeah, that's why his feet are on the ground and he knows the realities on the ground because he has made it his responsibility to go down and find out. But these idiots, no? Like Bongbong Marcos is an idiot. You think he knows? He knows nothing. Napakadikta He si hasn't Bongbong, made eh. it his responsibility to know the realities of the poor. Hindi, wala siyang alam. Walang alam yan. Marami sa kanila ganyan. No? You can Go see ahead. it. Actually, makikita mo yung administration ni BBM is very different from the previous administration of Yeah. PRD. Kasi Yeah. Wow. Yes. very, very extremely. But what I'm saying is detached sa reality. Kung kung paano naghihirap ang Pilipino. Alam mo, makikita mo, like for example, ngayon may energy crisis. Kailangan ng, sabi niya, hindi na natin itutuloy ang libreng sakay, pero itutuloy pa rin natin. Parang, ano ba talaga? Kahit sa pagsasalita mo pa lang, hindi mo maintindihan kung anong sinasabi mo. Alam mo yan? Yun lang is may damit. Ano yun? Oo nga, parang, Sasabihin niya. napaka-detached, hindi nila Ginawa, naiintindihan. I'm sorry, Ana. You know what? It really has gotten to the point where he has to resign. What's coming out of his mouth is so much bullshit, so much foolishness, that at the end of it, it is the Filipino people suffering. They line up. There's no basic services anymore. Correct. Wala talaga. The public is already suffering. You should resign, no? Alam mo sis, if you really look at the situation right now with the war in the Middle Yeah. East, as we're facing an economic crunch and we're facing energy crisis. Yes. You have to have parang i-compare mo yan nung panahon ni Duterte. We also face a very difficult situation because of COVID. Yeah. You know, magkaiba lang. War ito, compounded ang economic problems mo, may energy crisis ka. But during PRD time, we face a COVID situation. Look at what happened. PRD was very decisive. Ang bottom line niya, sige, gagastos ako, basta wag lang maghirap ang mga Pilipino. Mga OFW, gastusan na natin ng mga hotel yan, dapat okay sila. Okay, ako ang magpapadala ng mga eroplano kung kailangan umuwi yan dito. Alam mo yan, decisive siya, pero ang bottom line niya lagi is the Filipino people has to be protected. They should be, ang needs nila ma-address. Kung kailangan maglabas ng pera, maglalabas tayo ng pera. Hindi na natin kailangan patumpik-tumpik pa. Gawin kung anong dapat gawin. Ngayon na. Alam mo yan, COVID was a very difficult situation, ha? Pero if you really look at us during PRRD, hindi tayong pinakakawawa sa buong Asia. We're actually better off during that time under PRRD. Really. But right now, look, the first country in the world that declared energy emergency is the Philippines. What does it tell us, di ba? Na talagang walang strategy, nothing, hindi niya alam ang gagawin niya, how to go through all of these problems that we're facing as a whole, as a country. Yung decision making hindi decisive. Walang political will. Correct. PRD has those. One thing that is very good during PRD time is political will. Pag sinabi niya, gawin nyo. Wala nang etching pa, walang bida-bida dyan sa cabinet. Ito yung gawin nyo. Alam mo yon? Ngayon, hindi mo alam eh. Parang ang dami nagsasalita, wala kang makitang leadership na malinaw. But during his time, it was difficult. COVID was a very difficult situation, but I'm not kidding. We survived. Actually, 2022, we're still floating and our economy was still good. And in terms of death, compared to other countries, mababa ang Pilipinas. We found a way. Paano magkaroon tayo ng mga COVID vaccine, mga kung ano-ano. Ang hirap-hirap ng time na yun. Also during the during the pandemic, PRRD had one of his highest trust and approval ratings, while other leaders in the world bagsak ang approval ratings nila. And
The Oo. satisfaction rate of the way COVID was handled by government was, I think, 88, something like that. So the Filipino people approved, diba? So Oo, ano tayo talaga, better off talaga. I'm not kidding because I studied the situation in the COVID time comparatively from different parts and even in Southeast Asia. Better off talaga. At saka, ang believe ako sa kanya is always, kasi nakakausap ko yung iba, like for example, yung mga doktor na in charge sa, syempre kasi it's a health problem. It was a health problem. Alam mo, ang lagi daw sinasabi ni PRD, may mga proposal, ito yung proposal namin, paano gagawin, paano ilalatag yan, let us say about, ang lagi niyang sinasabi, okay ba ang Pilipino? Protected ba ang Pilipino? Kasi bottom line, Pilipino. Kahit anong gawin nyo, kahit anong proposal nyo, ang kailangan ko maintindihan, wala akong problema dyan, magagaling kayo, mga academic kayo, experts kayo, pero ang pinaka-importante sa akin, lagi daw sinasabi ni PRRD, welfare ng Pilipino, okay ba lahat ng Pilipino? Hindi sila magsasuffer. Kasi yun lang ang kailangan ko malaman. Now, kung okay, kaya nyo yan, go. Ganun daw siya. Bottom line niya talaga kung ano ang makakabuti sa mga Pilipino, especially sa mga OFW. Kasi siyempre galing sa labas. Yeah. And the whole time that this COVID was happening, he was the captain of the ship. Yes. And because of his very strong leadership, kami in our own area. Kasi kasama ka sa cabinet eh. No, we also stepped up and we had to be strong also kasi we were just following his lead eh. 'Di ba? Phenomenal talaga yung leadership niya. So ano what we're seeing right now, no? The heart of Rodrigo Roa Duterte and his exceptional leadership, no? He was also an excellent executive, no? What we're seeing right now, no? It wasn't, I mean, when he was doing all of this, he didn't know that at some point in his life, he was going to be extraordinarily rendered by Bangag, right? He had no idea. He had no idea that this phenomenal show of love and gratitude for him was going to happen in The Hague and global, all over the world, diba? But for me, that this is the trajectory of PRRD's life, no? That greatness that I saw in him, no? So, ang tanong ko sa iyo, Ana, what do you think is going to happen? What is the pinaka message of that global outpouring of love and affection for PRRD? And what is its consequence on the Marcos, on the impeachment and all of this? Okay, on the impeachment, on all these maneuverings of Bongbong Marcos, Martin Romualdez to take the vice president out of the presidential running. Oo. First and foremost, i-contextualize natin kasi may birthday, no? So basically, ang pinag-usapan natin kanina is anong klaseng presidente at leader siya ng Pilipinas, which is very obvious, no? Hindi natin yan madideny. Well-loved until now, not only by Filipinos, but even by other nationalities. Ana, question. What do you say to these idiots like Ronald Llamas who make fun of this love and affection for the Filipinos? They say, okay, who undermine all of that? Okay. Anong sabi nila? Kasi naman, that's a sign of insecurity. Alam mo, yung mga tulad ni Llamas, ano lang yan sour graping ang tawag ko dyan Wala na kasi, sino ba sa kanila? Well, kasi yellow yan liberal. But look, Ninoy was glorified. Pero look, history, di ba? Kasi Ninoy, ang kanilang kay Ninoy is nagpakamatay para sa bayan. But actually, if you really look at the history, ngayon, alam na ng mga Pilipino na hindi totoo yun. So, sinicelebrate pa ba ang Ninoy's Day? Wala kang makita saan EDSA Revolution na sila EDSA 1, sinicelebrate pa ba? Mayroon pa ba? Wala ka na makitang ganun, to be frank right now. Maybe the yellows are doing it, but ito not like before, because before, for instance, I was so delighted. People were blinded because of the propaganda. It was everyone was blinded by Ronald Llamas, right? So the likes of him and others, Tiberos. He's a political mercenary and an opportunist, diba? So talaga. What do you say to people who
Some mga criticize. tulad ni na Llamas, these are just a sense of their insecurity, politically Insecure. speaking, and sound Insecure, gripping lang insecure. yan. At the end of the day, wala silang magawa. At wala rin naman silang, well, for a person na tulad ni Llamas na nakikita niya yung across the world, even within the Philippines, na makikita mo yung outpouring of love, syempre, ang tendency kasi niya is to make fun of it, or to make like a joke That's the out of only thing it. they can do, Because that's the only thing they can do. They cannot do anything about it. They cannot Kasi destroy it. kasi They cannot. Ana, they Ganun can't lang do this talaga. No, despite No, they cannot. the billions that Tambaloslos is giving them No, as they media cannot. operations, they can't come up with something like this. So They alam mo, cannot. and one thing that the whole world should know, it's like this, sis. Lahat ito, alam mo galing kanino ang pera na ginagamit mo para mag-produce ng magluto ng paggamit ng pagkain, iba-ibang putahe, maraming cake, maraming flowers all across the world, even in Hong Kong na ako nag-attend doon. Yeah. Galing yan sa bulsa ng ating mga OFW, ha? As in, I'm not kidding. Bulsa yan ng OFW. Walang pondo yan na binibigay ng kahit na sinong politiko, kahit na sino. Kasi ako mismo ang nagtatanong, kanino galing yung mga pera? Diyos ko, ang daming pagkain, ang sasarap. Tapos mayroon pa kayong mga design stage, mayroon pa kayong mga program, mayroon pang nagsasayo, nagkakantaan, all. Sabi ko, saan nyo kinuha yung pera? Panggastos. Ma'am, sa sarili naming bulsa. Imagine that. Hindi naman, alam mo, may iba na malalaki yung sweldo, may iba din na mga medyo maliit lang yung sweldo. Pero take note, they even share their own money para lang i-contribute at magkaroon ka ng celebration para kay PRRD. So, ibig mo sabihin, Ana, Imagine that. yung sinasabi ni Ronald Llamas, ni Jesus Falsis, no? Ito mga Ang mga insecure. bayaran ni Tambi, ito yung sinasabi nila na Tatay Karton. Mas marami pang pagmamahal ang Tatay Karton kesa sa flesh and blood na sila. Will they ever experience something like this, no? None. Definitely So, not. talong-talo sila sa karton. Wala na kasi silang alam mo yun ang problema nila, wala na kasi silang masabi at Yeah. wala rin naman silang magagawa. So the tendency for this kind of people is just to say something na wala rin naman nakikinig at wala rin naman naniniwala sa kanila. Alam mo, that's the irony of these people eh. Kasi kahit anong sabihin nila, they cannot change the fact that really PRRD, Digong, is well loved by Filipinos, majority of Filipinos. Even some of the Dilawan, even some of them, or many of them, actually appreciate PRRD. Hindi lang maingay. Kasi syempre, kapag maingay ka, i-criticize ka, look at what's happening to Gonzon. Diba? Gini-criticize nila si Gonzon dahil Gonzon is making, diba? Sa sinasabi ni Duterte na siya, na-appreciate niya si Sara, na-appreciate niya at gusto niya yung leadership ng isang Duterte. So anong ginagawa kay Gonzon, diba? Gino-ostracize nila. Pero marami akong kaibigan na not necessarily Duterte and they really appreciate what the former president have done to the country and to the Filipino people. I have a lot. Kasi ang karamihan ng kaibigan ko are not actually DDS. But they acknowledge kung anong nagawa ng former president and they're also not happy na nasa ICC, naka-detain pa rin siya at nasa prison pa rin siya ng ICC. Marami yan. I'm not kidding. Kasi karamihan ng kaibigan ko from the academe. Ang karamihan ng kaibigan ko from the universities. Karamihan ng kaibigan ko, these are people na middle class up. Alam mo yun? They acknowledge. At saka business sector. So, Kasi we so are- what are the consequences of the media operators of Bangag and Tambaloslos sayang lang yung pera nila. that they would make fun of some Bibitinin ko kayo mga kababayan. Kung gusto nyo tapusin yung informative na talakayan na yan, itong si Doc Badoy at itong si Prof. Ana Malindugoy, punta lang ho kayo dyan sa Bigwas ng Agila. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Bring him home. Bring him home. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.